Happy 300,000 subscribers! Ayan, so ngayon po, kung napapansin nyo po ay andito po tayo sa bahay namin. Sa mga bago pa lang dyan, ito po ang suporta nyo po sa amin. Katas po ng YouTube mga kalab. Hindi pa siya natapos mga kalab, pero wag kayong mag-alala kasi soon as soon talaga ay matatapos na yan. At nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumuporta. So pinapakita namin lahat mga kalab kung ano yung dapat na ipakita dahil kayo naman din ang dahilan kung bakit nakapagtayo kami ng bahay ni Francis. Ayan. So sobrang happy lang talaga namin mga kalab kasi sa munting bahay mga kalab at sa ganitong relasyon namin ni Francis ay hindi namin hindi talaga namin inasahan mga kalab na makabukod talaga kami ng bahay na malaki. Salamat Lord. Pinapakita talaga namin sa inyo at excited na kaming matirhan yan at yung decision sana namin ni Francis diyan kami mag-celebrate or mag-mukbang ng 300,000 subscribers pero wag na lang mga kalab dahil gusto lang namin na maano na po yung celebrate mga kalab no kapag mag-house blessing na talaga. Kaya yan po mga kalab, ganun po kalaki yung bahay namin mga kalab. Meron na kaming bahay sariling bahay. Noon pinapangarap namin pero ngayon hindi namin inasahan na dumating talaga sa buhay namin. Masaya na talaga kami sa buhay namin na dumating yung pinapangarap namin ng bahay noon. Kunti lang nangarap kami noon ng bahay na hindi gaano kalaki pero ngayon ay sobra-sobra talaga na binigay ni Lord. Lord, maraming salamat sa iyo dahil ikaw yung nagbigay ng blessings at siyempre sa mga kalapans dyan, maraming salamat din sa inyo. Sana tuloy-tuloy na yung pag-support nyo para matapos na din yung paggawa sa ating bahay, mga kalab. Sobrang nakaka-proud din, di ba? Kasi bihira lang po na magkaroon po ng sariling bahay ang LGBT couple, di ba? Kasi meron namang iba pero hindi talaga ganito mga kalab na sa amin na kahit simpleng-simpleng lang kami mga kalab ay sariling bukod talaga namin. At mga kalab, bata po yung edad namin at nakapagtayo na kami ng bahay dahil nga ginastos namin yung aming pera na galing sa YouTube, saktong pamamaraan at hindi na sayang talaga. So ngayon mga kalab ay mag-start na po tayong mag-mukbang dahil po sa ating 300,000 subscribers, nag-sponsor po sa atin si Mami May and then si at kay Daddy Chris. Yay! Ayan. So thank you po Mami at Daddy. Kayo po ang rason kung makapag-mukbang kami ngayon sa 300,000 subscribers dahil gusto namin mga kalab dahil nga diba may nagandahan po doon sa pagmumukbang namin. So ito mga kalab ay magmumukbang kami. Kaya kailangan yung manood mga kalab at huwag kayong mag-alala kasi kung ano yung makakain namin ay bibigyan namin yung aming family. Yes, tingin namin yung matira. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Hi mga kalab! Ayan, good evening sa lahat. So ngayon mga kalab, dahil umabot na nga po tayo ng 300,000 subscribers, oh my God, napakalaking blessing na po talaga mga kalab dahil nakaabot kami sa ating 300,000 subscribers at sana soon ay umabot tayo ng 1 million subscribers. O diba? Kaya ano ang feeling ba na umabot tayo ng 300,000 subscribers? Masaya mga kalab kasi napaka-enjoy talaga kasi first time pa nga dumating sa buhay namin na umabot talaga sa 300,000 subscribers. Kasi diba, hindi madali yung pag-YouTube mga kalab. Yung mga subscribers dito sa YouTube mga kalab ay hindi mo siya mapi-please. Kailangan talaga kapag nag-YouTube ka, kailangan mo talaga na totoo yung pinapakita mo at parang may chemistry sa iyo or sa inyong dalawa or sa barkada, ganon. So hindi siya kagaya ng TikTok and then sa Facebook na konting ano mo lang is ganon, mainggan yun na lahat. Pero dito sa YouTube mga kalab, hindi basta-basta dahil kailangan mo pa talaga ng effort para makilala ka at magustuhan ng manonood para isubscribe ka po, di ba Bing? Yes. So yan mga kalab, simulan na po natin yung ating mukbang. Oh my God, asan ako? Bago kami mag-start mga kalab, ay magpapasalamat muna kami kay Mami May at kay Daddy Chris. Maraming salamat. Yes, dahil sila po yung rason kung bakit meron kaming pamukbang dito mga kalab. Magmumukbang tayo at meron tayong Q&A. Wow! OMG! So, meron tayo dito lechon belly dancing bimbambo. Ayan, ilagay muna natin dito mga kalab. Oh my God, ang panit! Ito na po yung ating lechon belly mga kalab. Ayan. Buksan mo, B.
Oh my God, ang yummy! Yung natira na lang po sa kanila ay 3 kilos na lang mga kalab. Tapos meron silang lechon bili bukas, kung mga ilang kilo. Pero, 2 kilos lang to eh. ha? 2 kilos. Oh, pero ito na lang yung parang natira, Bino. Oh, ito lang yung Kaya ito natira. na lang na ano namin. Ano to, Be? Lechon bili at 2 kilos Ano lang to. 2 kilos lang pala to? 2 kilos lang. Ah, okay. 2 kilos mga kalab kasi yan na lang kasi yung natira sa kanila. At syempre, ito yung ating cake mga kalab. Diba? So, thank you, Mami May at kay Daddy Chris. Tadaan! So, ito na po yung ating cake, mga kalab, na 300,000 subscribers. Ayan. So, ito mga kalab, pina-customize talaga namin, mga kalab, para di naman ma-feel talaga ng lahat na sobrang napaka-importante talaga sa amin ang pag-vlog, mga kalab, diba? Yay! Happy 300,000 subscribers! Yay! Thank you mga kalab! Happy 300,000 subscribers! Ayan! So ngayon mga kalab, so magsisimula na tayong kakain mga kalab. Ito na, super yummy! Jasmine, gutom. Dapat kunin mo na nating nasa loob mga kalab ito pak. So pasensya na mga kalab dahil maulan dito sa amin. Talagang ulan po yung naririnig yung mga kalab, pero lalakasan namin yung boses mga kalab, diba? At syempre mga kalab, di mawawala yung kanin, diba? Yung rice mga kalab. Isisimulan na natin ang kumain ng lechon bili. Yes, of course. So, ito po yung mga kalab, balat niya. At huwag kayong mag-alala kasi nakahugas na kami ng kamay. Ayan. So, ngayon mga kalab, dahil meron tayong Q&A para hindi mabuting mas bored, mga kalab. So, yung mga katanungan po mga kalab is all about po sa pag-vlog. Kaya, ang naggawa po ng ating katanungan ay si Miss Kate Beck. Ayan. So, isubscribe niyo po siya sa kanyang YouTube channel. So, I hope na manood po kayo mga kalab. Tulungan ho natin si Kate Beck para mas maging lumago po yung kanyang YouTube channel. Ayan. So, ngayon, Kate, ano ang katanungan mo? So, first question ko, gaano ba kahirap mag-vlog? Oh my God. Kung salitang pag-vlog, mga kalab, sobrang hirap talaga. Hindi siya sobrang dali. Dahil, unang-una, yung makakalaban mo is yung mga bashers talaga. Diba? Yun nga sinasabi nila, kung hindi mo gustong mabash, huwag ka na lang pumasok sa pag-vlog. Pero nga, sa amin, dahil hindi namin gustong mabash, pero gusto namin na makapag-vlog, so yun, kahit na mahirap mga kalab, ay kinakaya namin. Medyo sa mga vlog nyo ay mapakita mo talaga na nag-e-effort kayo at mahal nyo yung ginagawa nyo. Kaya hindi basta-basta ang pag-vlog mga kalab. Madaming mga pagsubok, kalaban mo yung mga bashers, mga pagod sa pag-e-edit pa at sa pag-iisip ng content. Kaya sobrang hirap po talaga, lalong-lalo na kapag sa mga requirements mga kalab, sobrang hirap maghanap ng mga requirements kasi sobrang dami ng mga kinakailangan na hanapin pa talaga. Kaya hindi madali ang pag-vlog talaga mga kalab. Question number 2. Mahirap ba mag-isip ng content? Mahirap talaga. Kasi kapag wala kayo sa tamang desisyon nyo makalab, mahirap talaga kayo makahanap ng content makalab. Mahirap talaga kasi buhay din yung pag-content mo makalab, maghahanap ng content. Pero sa atin, B, alam mo ba, lalong-lalo na sa amin mga kalab, hindi siya masyadong mahirap, lalong-lalo na noon na nasa fish pan tayo, di ba? Kasi sobrang dami po nang maiisip namin na content. Oo. Pero sa ngayon mga kalab, na wala na kami sa fish pan, sobrang hirap na, di ba? Kasi kapag palagi na lang yun yung pinapakita mo sa kanila, talagang nalalaos ka din sa kanila at parang ayaw na nilang manood sa'yo kasi pabalik-balik na. Kaya sobrang ang hirap mag-isip ng content, lalo na kung wala ka talagang pinaka-main talaga, di ba? Kasi ang gusto kasi sa mga viewers mga kalab, consistent ka po sa mga content mo, sa pag-vlog. Like ganito mga kalab, sa ngayon, nakita namin mga kalab na yung gusto pala nila mga kalab, sa ngayon ay yung pagmumukbang. Kasi noon mga kalab, yung mga content namin na fish pan mga kalab ay nagustuhan din nila, pero palagi na lang kami nag-fish pan, so iniba namin, kaya sobrang hirap po ng content mga kalab. Yes, so to yun mga kalab.
Question number 3. Bakit nyo naisipan nag-vlog? Dahil sa bahay. Yes, di ba? Bakit, B? Kasi noon pinapangarap po namin na makaroon sana kami ng bahay kahit kunti lang, kahit maliit, apat na yun. Pero dumating talaga sa buhay namin hindi inasahan. Napakaganda pang dumating na bahay na binigay ni Lord sa amin. Ayan po, kaya nagsikap po kami nag-vlog mga kalab. At dahil na din sa kahirapan mga kalab, maniwala man kayo sa hindi mga kalab, walang-wala talaga kami doon. Bukod din sa pag-vlog dahil nagustuhan din kami ng mga tao, so pinagtuloy-tuloy lang talaga namin mga kalab at hindi namin inasahan na aabot kami sa ganitong subscribers. Yes, totoo yun. Question number 4. Paano kayo nagsimula na mag-vlog? Nagsimula kami sa mga slideshow lang yun, Bino. Mga mansari namin. Ma'am Sari, ina-upload namin sa Facebook. Pero Tapos, hindi namin nasan nag-boom po yung kasi, isang video namin. oo. Tapos, mga kalab, umabot po siya ng milyon-milyon. Kaya nag-comment po yung mga tao, mga kalab, na magsimula daw kaming mag-vlog. Kasi, di ba, doon din daw kumikita. Kaya yung tinanay namin. Nung simula pa lang naming mag-vlog, mga kalab, dahil timing, andun na kami sa fish pad. Tapos, nahihiya pa kami noon, mga kalab, kung ano yung i-content namin, di ba? Kasi hindi naman namin alam kung pwede bang i-content yung pag-fish pad. Pero nung na-content namin, mga kalab, ay bigla pong nag-boom. Sobrang dami pong nag-subscribe, di ba? At doon na din dumating yung mga sponsor. Kaya nang dahil po sa fish pad, mga kalab, kaya kami nagsimula mag-vlog. Mahirap ba mag-edit ng vlog? Kaya sobrang hirap talaga. Ang nakakahirap lang kasi sa pag-i-edit ay noon, kinakat ko talaga yung mga dead air, mga kalab. Kasi di ba kapag may dead air, sobrang boring. Sobrang hirap nang mag-edit. Hindi siya basta-basta. Pero sa totoo lang, simpleng-simple lang talagang mag-edit. Pero sa amin na sobrang matagal na, ay madali lang siya. Pero yung sa ibang mga kalab, masasabi lang kasi ng iba na mahirap dahil hindi pa sila marunong. Pero walang mahirap na gawain kung gusto mo talagang matuto. Lalong-lalo na kapag cellphone ka lang. Pero pwede naman sa cellphone. Pero kapag nandito na kami, like ganito, pwede ka na mag-upgrade, mga kalab. Nagbili ka ng laptop kung meron ka ng budget. Kasi kailangan mo din ng good quality sa pag-i-edit para magustuhan po ng mga viewers. Question number 6. Bilang kayo ay known o kilala sa inyong lugar o sa ibang lugar, ano ang pakiramdam ng may nagpapapicture? Ito ba ay nakakaasar o nakakatuwa? Explain why. Ang ganda ng katanungan. Siyempre, mga kalab, nakakatuwa. Kasi di ba noon, hindi kami pinapansin. Ang dami napapapicture, mga kalab. Kasi di ba kami, nangangarap din kami na respetuin ng madaming tao. Kaya yon, masaya kami, mga kalab. Kasi kung andun kami, saan kami pupunta, sobrang dami talaga nagpa-picture, mga kalab. Kasi feel na feel namin, mga kalab, sobrang ang laki po ng respeto nila sa amin, mga kalab. At lalong-lalo na din sa mga pulis, mga kalab, nagpapapicture po sila sa amin. Kaya naisip po namin, grabe, ang ganda naman kapag ganito. Kasi diba, pito yung mga professional is nirespeto na talaga kami. Kasi yung sa pag-vlog, mga kalab, respeto yung nagustuhan namin doon kasi sobrang dami talaga. Kaya thanks God dahil madami nagpapapicture sa amin. Question number 7. Bilang isang creator content o vlogger, ni minsan sumagi ba sa isip nyo na huminto sa paggawa ng vlog? Oo, dumating talaga sa point na gusto ko nang huminto, mga kalab, dahil sa puyat at parang minsan wala na akong time sa family and then sa sarili ko. Kung ano yung dating pamumuhay namin ni Francis, yun po. At nabalak namin huminto, mga kalab, dahil din yun sa mga bashers na dinudulot. Dahil nung una hindi pa namin siya kayang i-handle. Pero ngayon, mga kalab, ay ipagpapatuloy talaga namin yung aming pag-vlog hanggat makakaya namin. Bilang isang creator content, ano ang pakiramdam ng makatanggap ng bash? Masakit talaga kasi wala naman kami kasalanan kasi naipakita lang namin sa inyo, mga kalab, na ano yung hanap buhay namin dito. Pinobre naman talaga yung mga Mahirap. kahit mahirap kami ay at least na ipakita namin sa inyo na ganito talaga yung buhay namin dito. Ganito kami maghahanap ng pagkain. Ayan po, bakit palagi nyo kaming binabas na wala naman kaming kasalanan? At siyempre masaktan din tayo kasi mayroon po tayong puso na marunong masaktan. At alam nyo talaga, mga kalab, nung una talaga, mga kalab, ay gusto namin na hindi maano sa mga marites dito sa, kunwari sa mga kapitbahay, ganon. Pero ngayon, mga kalab, mas mabuti pa lang i-chismis ka na lang sa kapitbahay mo kaysa naman i-bash ka dyan sa social
social media kasi yung mga marites na mga kapitbahay, kung sino ba ganyan, so pwede mo siyang mapupuntahan. Pero ang mga nag-bash, hindi mo pwedeng mapupuntahan. At yung mga bash talaga, kasi nakikita kami sa video, at yan po sila ay parang mga robot dahil parang tinitingnan kami sa personal talaga kasi alam nila yung buhay namin. Diba? Kaya yung mga bash na yan mga kalab ay kahit sobrang ang sakit man ay tatanggapin na lang namin kasi diba nandito kami ngayon pero nagpakatatag pa din kami. Kaya yung mga bash na yan, isa din po sa nakakatulong sa amin. Kasi kapag may bash, mas lalo kami nakilala mga kalab. Diba? Kasi ni-share kasi yan, tapos ginagawang memes, tapos ayun, binubuli. Kaya yun, marami nakakakita. Kaya thank you din sa mga bashers. Question number 8. Kung kayo ay bigyan ng pagkakataon o chance na makaharap ang isa sa inyong mga bashers, ano ang iyong sasabihin? Parang ang hirap. Ano ang sasabihin? Ano lang? Maraming salamat. Siguro maraming salamat. Tapos kakausapin ko yung pamilya niya na ito yung ginagawa. Sasabihan ko na proud ba kayo sa anak nyo or sa ito dahil ito yung ginagawa niya sa amin. Ganon. Pero alam ko naman talaga na baliwalain na lang yan. Pero dahil nga sinagot namin yon, kung merong pagkakataon na kausapin namin yung bash, ganun talaga yung ano namin mga kalab, ipapakita sa kanya. Pero hindi namin siya pagsasabihan lang. Diba? Kasi yung mga bash kasi, sobrang galing lang mag-bash sa social media. Pero kapag kinikita mo po, para yung ipis na bigla na lang tumatakbo. So, ganun po sila brave kapag sa social media. Confident silang mag-bash dahil hindi naman talaga sila nakikita sa personal at gumagamit lang sila ng mga dummy account. Yun po. Kaya sobrang galing nilang mag-bash. Question number 9. Sa iyong palagay o sa inyong palagay, saang part ng iyong content na nag-clickbait o naging kilala kayo sa simula pa lang? Yung fish pan talaga, yung kinaka-clickbait talaga, clickbait mga kalab. Kasi 'di ba, nag-harvest kami, pinapakita namin doon kung ano ang buhay ng taga fish pan, kung paano din mag-harvest, yun po. Sa fish pan po, yun po ang dahilan. Question number 10. Sa mga sumikat na mga content creator o vlogger, ngayon, sino ang inyong pinaka-idolo at bakit mo siya naging idolo? Ikaw, Be, sino, Be? Jamil. Oo. Bakit? Kasi naka-proud talaga kasi meron silang napunda talaga. Na bahay, no? Meron silang bahay na sarili. Meron din sila na negosyo na? Negosyo. Meron din silang negosyo mga kalab. Yun po ay napaka-proud talaga sa kanila. Sa akin naman mga kalab ay si Donalyn Bartolome, di ba? Dahil sobrang effort niyang mag-edit ng vlog, mag-isip ng vlog. At si Donalyn talaga mga kalab, hindi nagpapatalo talaga siya kasi lahat ng mga videos niya nagtitrending talaga. Isa din po siyang director mga kalab, nagdidirect din po siya kung ano yung mga ganap sa kanyang vlog. At siya din po yung minsan nagme-makeup sa sarili niya, nag-suggest sa cameraman, nag-i-edit ng vlog, tapos siya nagpaplano talaga lahat kung ano yung kalalabasan ng kanyang vlog, sa music video, sa lahat talaga mga kalab. So sobrang nakaka-proud talaga kasi hindi mo na kailangan magkuha ng direct kasi pwedeng-pwede na talaga si Donalyn. Kaya so sobrang kayang-kaya na talaga mga kalab mag-multitasking mga kalab. Kaya nakaka-proud si Donalyn. Kaya siya din po yung inspirasyon ko na gumawa ng mga vlog at yung mga music video ngayon dahil siya po yung nag-i-influensya sa akin na ito din yung gawin, kailangan mag-effort. Yun po. Question number 11. Bilang kayo ay isang content creator, bakit hindi nyo subukan gumawa ng public prank? Hala, siguro hindi namin siya kaya mga kalab. Nakakatakot lang kasing mag-public prank. Parang ang gagawa lang ng public prank kapag buo talaga yung buong loob, katapangan mo kapag nagpa-prank ka, 'di ba? Kasi kung nakakita kayo na may nag-public prank, may na-disgrasya, 'di ba? Kaya parang hindi namin kaya at hindi ganoon yung mga content namin dahil hindi nga namin kaya. Pero kapag ikaw kaya mo naman, go, kasi susuportahan ka ng mga tao kapag na ang labas ng mga prank mo ay sobrang galing, napaganda. Oo. Tatangkilikin talaga niya ng mga tao. Pero sa amin, hindi kami gumagawa ng mga public prank. Pero hindi kami magpa-promise kung hindi ba namin gagawin, di ba? Kasi pwedeng-pwede siyang gawin, pero hindi lang talaga namin kaya.
Ayan, sobrang sarap ng lechon belly mga kalab. So, dito sa bandang dito mga kalab, hindi namin siya ginagalaw kasi hahatiin kasi namin yan. Ibibigay namin sa mga family namin. So, pasensya po kung sa mga vlog namin, hindi namin inuubos yung aming mga pagkain dahil ibibigay namin to sa sa family namin. Okay, question number 12. Mahirap ba talaga magsimula ng vlog? Magsimula? Oo, sobrang hirap magsimula, lalong-lalo na kapag hindi ka artista, simpleng tao ka lang, hindi mo makalab kung paano mo kumuha ng subscribers kasi 'di ba kung wala ka pang subscribers mahirap mag-isip ng content kung ano yung dapat i-content 'di ba kasi hindi mo alam kung ano yung mga gusto ng mga viewers na mga content kaya sobrang talaga mahirap magsimula kasi hindi mo mapi-please yung mga tao na kailangan mag-subscribe ganon ganyan so kailangan talaga na i-pray na lang talaga na kung paano magsimula at paano maging isang vlogger. Question number 13. Bilang ikaw ay isang vlogger, ano ang pinakamasakit na bash na natanggap mo sa iyong mga bashers? Ang pinakamasakit talaga makalab na natanggap namin ay sinasabihan po kami na sana mamatay na lang kayo kasama yung pamilya. Masagasaan kami. Oo, masagaan kami, masagasaan kami. Pero sa kanila naman yan, pero kami palagi kami nag-pray na paiway po kami sa mga disgrasya. At pabayaan na natin sila kasi ganyan talaga sila na magbas pero sa kanila naman yan hindi naman tayo makapagpigil sa kanila kasi sa kanila yan makalab. At sa akin din mga kalab, yun din po na nag-comment doon na masagasaan kami at lalong-lalo na din doon mga kalab na kami daw yung dahilan ng COVID-19 oo at ipapatulfo daw kami ipatulfo magiging ninyo ingo amin kami sala pumakalab sobrang dami pumakalab pero yun po talaga yung mas pinaka-worst na masagasaan kami. Ito, question number 14. Ano ang maganda sa pagbablog? Ang maganda sa pagbablog mga kalab ay nakikita mo yung mga tao na kung gaano kanila kamahal, kung ano yung ginagawa mo sa video. Tapos, napagtuunan ka po ng pansin mga kalab at may respeto ho ang mga tao sa amin mga kalab. Sa experience namin, like ganito din na nakapagsahod na din kami mga kalab, nakakaano na din kami ng bahay ni Francis at malapit na po siyang matapos at syempre, unti-unti din kaming mga kalab, medyo nakapagbigay din kami sa family namin mga kalab. Kahit hindi man gaano kadami mga kalab, at least binibigay namin yung mga pangangailangan nila. Pero hindi lang talaga gaano kalaki kasi meron din kasi kaming pinapagawang bahay mga kalab. Ano ang iyong mensahe sa mga aspiring vlogger o mga nagsisimula pa lang mag-vlog? Alam mo, sobrang hirap talaga mag-vlog. Kaya kung ikaw nahihirapan kung paano mag-vlog, huwag mo munang i-push yung sarili mo kung ano yung nakukuha ng iba. Kasi 'di ba, sobrang hirap talaga, ang dali lang mawala ng pag-asa. Sa pag-vlog, hindi mo kailangan kunwari kung bago ka pa lang, hindi mo kailangan bumili ng camera para mapansin ka ng iba dahil kung gaano man kaganda yung camera mo, kung hindi naman maganda yung kung laman ng vlog mo ay wala pa din talagang manunood. Kaya kahit cellphone lang, okay na yan. Basta maganda yung content at dapat entertaining ka talaga mga kalab. Kaya masiyahin din. Diba? Kaya yung pagbablog talaga mga kalab, kailangan mo talagang magsikap, upload lang ng videos, mag-isip ng content. Okay lang kahit walang subscribers mga kalab kasi diba, hindi naman lahat ng nangangarap ay agad-agad mga kalab. So, kailangan mo pa talagang madapa bago mo makuha yung mga pangarap mo dahil hindi lahat ng nangangarap mga kalab ay andun talaga agad-agad nakapunta sa kanilang destinasyon. So, kailangan mo pa talagang mag-effort. Kaya, upload lang ng upload at mahalin mo na lang yung pagbablog kung nasa maliit ka pa na subscribers dahil dadating din ng panahon baka ikaw din ang susunod na magkakaroon ng ganitong kadaming subscribers. Yun po. Ops! Break time muna! Meron lang kaming ipapakita sa inyo para po sa inyong mga alagang hayop. Vitamins po ito. Ito po ay ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals. Ano nga ba ang King's VitaPet? Ang King's VitaPet ay para sa inyong mga alagang aso, pusa, rabbit, parrot, hamster,
rooster. Pwede rin ito ibigay sa mga alagang mixed breed, dogs at cats, gaya ng mga askal o aspin at pusakal, pusang kalye na iyong inaalagaan. Ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals ay pinakabagong vitamina na ginawa para maging healthy, iwas stress at di sakitin ang iyong pets. Gawa ito sa human grade vitamins at minerals kaya tsak masarap at garantisadong epektibo para sa iyong mga pets. Ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals, Bet ni Bet. ang King's VitaPet. So ngayon mga kalab, ito na naman yung cake mga kalab na ating ihiwa mga kalab dahil yung lechon belly mga kalab, so kalahati lang yung po kinain namin. So pasensya po dahil ito mga kalab ay hihiwain namin dito mga kalab para sa family namin. So ito mga kalab yung cake. So hindi ko pa natikman yung kanilang cake mga kalab. So ito pong cake mga kalab, super yummy. So ito mga kalab, titikman natin yung kanilang cake at tuloy tayo sa question mga kalab. Gina-go Kate. Question number 16. As a content creator, kailangan ba talaga consistent ka sa pag-upload ng video? Oo. Kasi, lalong-lalo na kapag madami kang subscribers, dapat talaga consistent ka dahil nag-aabang na po yung mga subscribers ng mga bagong upload mo. Kaya talaga, focus ka at mahal mo yung ginagawa mo. Kasi diba, kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, nakikita yan sa pagbablog mo. Kung wala kang gana, ganyan. So, yung mga subscribers mo ay aalis talaga at aalis at baka siguro yan subscribe ka pa. Kaya consistent ka para mas maging maganahan pa na i-share yung video mo at maging mas dumami pa ang subscribers mo. Sarap. Question number 17. Malaki ba sinasahod ng mga vlogger na gaya ninyo? Kung sa amin mga kalab, mga simpleng tao lang, masasabi ko, malaki siya mga kalab, pero hindi gaano kalaki talaga na mga kagaya po ng mga nila Ivana, na Tony Fowler, hindi po mga kalab. Yan po. Medyo malaki din po siya, kaya po kami nakapag-ano po ng bahay namin mga kalab. Pero sa ngayon mga kalab na may tax na at sobrang konti na lang yung manonood mga kalab. Malaki pa din naman siya mga kalab, pero iba talaga noon mga kalab na malaki talaga. Sa ngayon is medyo lumiliit na siya mga kalab. Diba kasi wala na kaming masyadong viewers at siguro kaya kaming walang masyadong viewers dahil parang nabuboringan na sila sa mga vlog namin, kaya nagmumukbang na lang kami kasi nakita na naman namin yung aming kung paano mag-vlog, kung ano ang content talaga na maipapakita sa lahat talaga mga kalab. Yun. Question number 18. As a content creator, may mga relatives ba o mga kaibigan kayo na dinadown kayo o hindi nag-support? Yes po, meron talaga. Hindi talaga mawawala yan. Pero hindi namin sila masisisi kasi 'di ba, yun din naman kasi yung naramdaman namin. Sa mga friends ko po, wag kayong magalit kasi hindi niyo naman alam kung sino yung mention ko. At yun po, may mga relatives din na hindi sumasang-ayon dahil gito, ganyan, sobrang nakakadiri daw, ganyan. So, hindi namin sila masisisi mga kalab. Pero yung sa amin mga kalab, hindi naman namin sila piniplease. Baka siguro one day, masuportaan din nila kami. Bino, sa inyo, Yes. meron bang Normal lang yan, be. Meron talaga. Kasi kahit close mo na friend, pero hindi ako wala ako nag-mention sa pangalan mga kalaba. Normal lang talaga yan na meron talaga nga friend na hindi talaga sumuporta talaga sa inyo. Madaming mga tao mga kalab sa ibang lugar, ang dami pong nag-support, kaya yun po, parang ang sakit lang sa mga kalab na dapat kung ano yung mo dapat suportaan, 'di ba? Kasi yung iba din na down talaga. Kaya suportaan na lang talaga tayo kasi 'di ba, itong dito mga kalab ay gusto din naming makilala po yung aming lugar para maging proud po kayo. Yun Yes, correct. Last but not the least, 19. Question number 19. Sa mga sikat na vlogger ngayon, sino ang gusto nyong makakolab? Sa akin talaga si Donalyn. Si Donalyn sa akin. Kasi mga kalab, gusto ko magpa-advise sa kanya kung ano ang mga content mga kalab. Si Donalyn talaga. Kaya syempre din gusto din namin makolab si KMJS. Uy, ano sa namin si KMJS? Uy, i-mention nyo naman si Kuan Jessica. Yun, oo. Yung sa akin makalab si Jamil po, kasi nakita ko sa kanya makalab na magpapasaya ng tao, na nakita talaga natin na yung mga fans talaga niya ay napakasaya kasi nakita niya na paano niya pinaprank yung jowa niya. Yun po ang gusto namin makikulab.
makikulab mga kalab. So ayan mga kalab, dahil tapos na po yung ating pagmumokbang mga kalab. So thank you po talaga sa lahat ng nanood at thank you din po kay Mami May at kay Daddy Chris kasi kayo po yung dahilan kung bakit naging ito mga kalab. At yung ipinadala nyo pong pera Mami at Daddy, meron pa pong natira. So idagdag na lang po namin yun sa bahay serye namin. Yes. At thank you din po sa lahat ng sumuporta dahil nakaabot tayo ng 300,000 subscribers. So kayo po yung dahilan mga kalab kung bakit pinagpatuloy ho namin yung aming pagbablog. Yes. So mga kalab, dahil ito mga kalab meron pang natira at ibibigay namin to sa aming family. Ayan. So thank you po mga kalab at kay Miss Kate Beck at kay Jasmine dahil andito sila palagi sa aming mga kalab, di kami nila iniiwan. Kaya thank you talaga at sa family namin. So ngayon mga kalab, maraming salamat po at syempre, bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Family Love Team nagsasabing dapat love lang.